in response to the events of recent days. Ito mahaba itong speech ni Senator Cheese, 27 minutes in total. Pagkatapos ng kanyang speech na to, talagang napahanga yung kanyang mga kapwa senador dahil tila baga nag-stand up siya. Kumbaga tumayo na siya finally to save the image of Senate kasi iba na yung nagkaroon ng change of speakership tuloy. Senate leader or Senate President, iba na yung takbo eh. Papunta na tayo doon sa mahuhuli natin yung head ng corruption. Papunta na tayo doon sa magandang investigation. Biglang umiba talaga. Kaya nga nakita natin yung change of leadership. Talagang iba na yung imahe ng nag-aaway na nga sila eh. Parang yung mga DDS nag-aaway na rin. Ano ba naman yan? And it's a good move kay Senator Cheese Escudero dahil talaga nga naman in the past binansagan natin siyang pambansang waiter at ngayon na lumalabas na pambansang waiter no more. Kumalas na kasi pag kinalaban mo si Martin Romualdez, si Liza Marcos ang kinakalaban mo yan. Wala nang iba. Sila yan at patuon na rin yan kay Marcos Jr. Sige, pakinggan natin na mga bits ng mga sinabi ni Senator banggit sila ng banggit. Name drop sila ng name drop ng pangalan ng senador. Mas kinaklaro naman kung inyong papakinggan na wala silang masabing direktang nakausap o binigyan ng anuman. Lahat ito para lamang ipako ang mga senador sa media at sa publiko at ilayo ang atensyon sa kamera at mga congressman. Bakit nga ba? Dahil tila mas malaking isda, ika nga, mas mataas, mas kilala ang mga senador kumpara sa congressman? Umaasa sila na maiibsan ang galit ng tao sa kanilang mga anomalya ukol sa flood control at tuluyan na silang makakatakas mula sa anumang pananagutan. Isang tao lamang, Ginoong Pangulo, ang nasa likod ng script at sarswelang ito. Siya ang nakakasiwa kasing tignan eh. dahilan ng kaguluhan, pagkakaaway-away, pagkakawatak-watak na ngayon yumayanig sa ating bayan, maprotektahan lamang ang sarili niya. Ang pangalan niya ay matagal nang bulong-bulungan sa bawat sulok ng bansa, pero ngayon, unti-unti nang sinisigaw ng taong bayan. Martin magnanakaw. Martin magnanakaw. Magnanakaw si Marcos. Ay. Pero Ginoong Pangulo, minamahal kong kasamahan, bakit tila sa Kamara, dito mismo sa Senado at sa ilang media ay hindi pa din nila kayang sambitin ang pangalan niya? Pues, sasabihin ko, Martin Romualdez. Minsan ang binanggit ng mga diskaya ito mismo dito sa Senado, ang kanyang pangalan. Pero agad itong pinabawi nung humarap sila sa Kamara. Oo, kaya nga. Binanggit ni Master Sergeant Gutesa ang kanyang pangalan. Pero ultimo notaryo, natunto nila at pinabawi nila ang pagnotaryo. Kaya nga. Buti na lang, huli na't nasabi na niya ang pangalan ni Martin Romualdez na pinanumpan dito mismo sa ating Blue Ribbon Committee. Hindi ba't si Ginoong Gutesa hindi ba't si Sergeant Gutesa lamang ang bukod tanging testigo na walang kinalaman, hindi sangkot sa flood control issue, walang hininging immunity, deal o proteksyon kapalit ng kanyang pagtestigo? Siya ang kauna-unahang nagtestigo na personal na naghatid ng pera sa bahay mismo ni Martin Romualdez. Ginoong Pangulo, na naganap din ang mga ito noong 2023, 2024 at mga nauna pang budget kung saan napakaraming ghost at substandard projects ayon kay Secretary Vince Dizon at ayon mismo sa talumpati ng ating kasamahan na si Senator Ping Lacson. Ngunit marahil,
ay walang naglakas loob na sabihin ang katotohanan kay Pangulong Marcos o magsumbong sa kanya kaugnay sa ilang mga bagay na ito bago ako. Ni Yusek Bernardo, bagaman inamin niyang personal na mismo na hindi niya rekta kung nakausap o binigyan ng anuman, bigla namang tumestigo si retired Master Sergeant Gutesa at muling pinangalanan si Martin Romualdez na hinahatiran daw niya ng pera sa mismong bahay nito. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico, ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez. Gamit ang script niya sa pagturo sa akin, ayan na naman. May 3 daliring nakaturo palagi pabalik sa kanya tuwing ginagawa niya yan. Ulitin ko po for the record, Ginoong Pangulo, ang sinabi ni retired Master Sergeant Gutesa. 35 maleta ng pera. Grabe, na naglalaman na mahigit kumulang 48 milyong piso bawat isa o kulang-kulang 1.7 billion pesos sa isang delivery. Ay di umano hinatid niya sa iba't ibang bahay, sa iba't ibang pagkakataon ni Martin Romualdez. Order. Pagdating naman kay Martin Romualdez na dineliveran ng bilyong piso sa bahay mismo niya, ang sabi ay, quote, "We will work on it lang." Bakit interesado ang lahat sa 6 na senador na idadawit di umano ni Bryce Hernandez na handang-handa tayong alamin sana kung sino-sino sila para mapagpiestahan natin sila? Pero nung sinabi ni Bryce na hindi pala senador, kung hindi kongresista lamang ang papangalanan niya, aba, biglang naglaho ng parang bula ang atensyon. Parang wala na nagtanong. Parang wala nang interes para alamin, sino-sino nga ba yung mga yan? Kaya nga. Kung ako po yung tatanungin niyo, alam ko merong 6 na senador eh. May nagtatanong sa akin, bakit wala si Cheese? And my answer to that is, I'm almost sure, though probably hindi ma-mention si Cheese simply because bayad din to eh. Walang insertion doon. Bayad ka, no? Sa Bulacan. Wala doon. Hindi po senador yung laman nung computer ko. So fake news yun. Hindat. May 6 na senador na Hindat. nunumbrahan mo daw. Mga congressman yung nasa computer Ay, hindi mo. po. Yes, yung nasa computer ko po, congressman po. Okay, thank you. Mga congressman pala. Alam na this. Nagkataon lang ba, Ginoong Pangulo, na ang mga nakaupong senador na dinidiinan sa ngayon ay ang dating Pangulo, dating pro tem, dating punong mayoriya ng Senado? Hindi yan nagkataon. Na lahat nagkataon din ilalaglag na kayo. na bumoto kontra sa depektibong impeachment ni Vice President Duterte o talagang tinumbok lang kami? In other words, Mr. President, are we truly for transparency and accountability, or are we merely offering a politically convenient sacrificial lamb in an attempt to appease the rage of the people? What is painful, Mr. President, is that along the way, reputations have been disparaged and tarnished. Innocent persons have been implicated, and the Senate is slowly but surely being destroyed. Ngayon mo lang ba napansin, Senator? Tagal nang 3 years. 3 years nang ginagawa yan. Sinisira yung imahe ng mga taong panira sa kanilang interes. Nagkataon lang po ba na ang lahat ng ito o ito'y sumusunod sa isang script, direksyon at basbas ni Martin Romualdez? Nako! Sa kanyang script na naglalayong ilihis ang galit ng bayan mula sa kanya at sa mga kasabwat niya at ituro ito sa Senado at mga senador. Bulacan. Why haven't they been questioned? Called out, yeah. You think that they do not know what's going on? Ginoong Pangulo, mga minamahal kong kasamahan, huwag po tayong sumunod sa script ni Martin Romualdez. Labanan po natin ang script na ito. Pasagutin at imbestigahan lahat ng niname drop at nabanggit, congressman man, senador man at iba pang opisyal
At dapat kasama dito si Martin Romualdez. Ayan. Napakatapang naman ng pahayag nito ni Senator Chis Escudero. Kaya nga naman, Ginong nakita Pangulo. natin, Mga pagkatapos niyang nagsalita, talagang tingnan niyo ang support sa kanya ng mga kasamaan niyang senador. Oops. Siyempre, buong Senado yan. Imahin niyo yan. Sa totoo lang. Siyempre, hindi yan mawawala si Senator Marcoleta. Po sanang ganun magpasaringan tayo. Iisa po ang layunin natin dito eh. Yung matukoy natin kung sino ang merong utak dito. Na ngayon po ay unti-unti na pong naihayag. Sino bang natatakot kay Martin Romualdez? Sabay tingin si Senator Bato. Tawa eh. Marami po siguro dito sa kapulungan ito. Hindi ako, sabi ni Senator Bato. Pero hindi ako natatakot kay Martin Romualdez. Ngayon po, kino-question po yung notarization ng statement ni Gutesa. Dahil yung babae po, yung abogadong babae, nag-notarize, tinalikuran po niya ang kanyang yung kanyang signature. Binayaran o kaya tinakot Yung kanyang yun? pirma. Nandyan po ba yung assistant natin para ipakita po natin? Ayan po yung huling bahagi ng dokumentong ninotaryo doon sa opisina ng abogadang babae. Po yung kanyang roll number, ang kanyang... Noong Pangulo, kahit pumunta kayo sa maraming lugar na kung saan nagnunotaryo, hindi nyo po makikita roon ang abogado. Oo nga. Iaabot nyo lang sa kanyang papel ninyo, pagkatapos isosoli niya sa iyo, pagkatapos niyong magbayad. Itatanong po ba ni Ginoong Gutesa, bago siya umalis, tatanungin po ba niya doon sa babaeng kausap niya kung sino man yun, Madam, kayo po bang may pirma nito? Wala pong ganun eh. Ngayon, maaaring hindi niya pirma, ngunit tinayaan niya kung sino man ang taong iyon na ipirma yung dokumento. Kaya ako po hindi nagpapa-interview sa kanila eh. Alam ko po ang karakter ng ating media ngayon. Nakakaawa na po ang kalagayan. Bayad eh. Binanggit na po ng dating Senate President ang nangyari do sa statement ni Diskaya. Siya ang kauna-unahang nagbigay ng statement na kung saan binanggit ang 17 congressmen. Marvin Rillo, Ngunit, Atayde. hindi na po natin tinutuntun yung 17 na yun. Kaya nga. Kagaya na nga sinabi ng Senate President, napupunta na, natutuon na yung pagtuntun sa mga kasama Senado natin dito. Bakit po? Alam na. Natatakot ba tayo kay Martin Romualdez? Siguro po, yung iba sa inyo natatakot. Nagparinig pa eh. Hindi natatakot na bayaran sila. Ano ka ba? Ginoong Pangulo, naghalo na po ang balat sa tinalupan. Bakit po? Ngayon ko lamang po nakita sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Nandun po yung Justice Secretary. Oo Hindi nga. po natin natatapos na pagtatanungin yung respondent, yung resource person, Tinangay na. na tayo po ang merong legal and physical custody. Tinangay na. Hindi ko maintindihan kung bakit dadalhin niya sa kanyang opisina at pagbalik niya, meron na siyang supplemental affidavit. Yung! Kaya nga. Ano po ba itong nangyayari sa atin? Meron na ba tayong alituntunin? Meron na ba tayong agreement sa pagitan ng DOJ at ang paglilit, ang Halatang-halata na, no? 'Di ba, Senator Marcoleta, halata na yung connivance ni Remulla at nitong sila Soto Lacson. Tigang ginagawa natin sa Blue Ribbon Committee? Hindi ko na po maintindihan kung ang Blue Ribbon Committee is the investigative arm of the Department of Justice. Investigative arm. Ang sabi ko po nung nasa ikalimang pagdinig pa lang tayo, sapagkat nakikita ko na po ito, kaya po naghangad pa ako sa ating chairman no na sana'y paraan. Laging katabi ni Remulla, la Bryce, Alcantara, yung Bernardo. Niya ako, meron lang akong gustong isang guni muna at pag-usapan sana muna
hindi naman po ako nabigyan ng pagkakataon kaya nagkaroon pa po ng konting sagutan doon. Ito po yung gusto ko sanang ayusin muna, pag-usapan muna natin. Lalong-lalo na po ang kaugnayan natin sa bagong tatag na ICI, Independent Commission on Infrastructure. Ano po bang ugnayan natin dito? Hindi po ba tayo mag-uusap muna? Hindi ba tayo gagawa ng regulasyon muna? Meron po tayong mga doktrinang isinasaalang-alang. Nasaan na po ang institutional boundaries? Nasaan na po ang separation of powers? Nasaan na po ang system of checks and balances? Di ba natin isasaalang-alang ito? Dadalawang tao lamang po ba ang mamamagitan sa pagitan ng mga institusyon na ito? At mawawala na po kami sa picture? Are we supposed to be kept in the dark, Mr. President? Yung po, kung mo ba sinabi ng ICI na isa sa kanilang mga poder, kapag ka nag-request po sila, makakakuha sila ng impormasyon sa House of Representatives, sa Senate, sa Korte, sa Sandigang Bayan, at kahit sinong otoridad. Hindi ba sabihin wala na tayong opsyon na tumanggi? Yun na nga eh. Kailangan po natin pag-usapan muna yun. Hindi na independent yung ICI. At saka yung Senado, hindi na rin, wala na rin silang sariling independence na ay eto kami. Nangyayari po sabog-sabog na po eh. Oo nga. Baka nga yun ang isang dahilan kung bakit nag-resign po yung advisor na si Mayor Magalong ng Baguio. Ayun. Mas maganda, ito rin paliwanag ni Atty. Topacio. Very, kumbaga, summarize lahat yung mga sinabi ni Senator Chis at Senator Marcoleta. Nahalata na ni Senator Marcoleta. Blue ribbon. Bakit nandoon lagi si DOJ Secretary? Di ba sabi nga niya, investigative arm na ba tayo ng DOJ? Bakit iniimbita yung DOJ Secretary? Diba? Bakit dadalaw yung DOJ Secretary sa ICI? Bakit laging kasama si Secretary Dizon sa mga yung mga anong tawag doon? Yung mga ocular inspection. Hindi ba the Secretary, all the members of the cabinet are alter egos of the President? Oo nga, ano? Bakit nandoon ang alter ego ng President with members of a commission that is supposed to be independent? Kaya nga. May powers. Binigyan ng powers. Far-reaching powers. Kailangan pa ba may DOJ? Kailangan pa ba may Secretary ng Public Works na alter ego ng President? Extensions of the personality of the President. Yan namang inconsistency. Tama si Atty. Topacio doon. And kung titignan natin, napakahalatado, nawala na yung independensya nung ICI at yung Senado, iba na yung takbo ng Senado. Yung Senado at saka House ngayon, magkakampi na. Siyempre, nagkaroon ng change sa Speaker, nagkaroon ng change sa President, kaya magkakampi na. Dati, hindi na bulilyaso sila dun sa plano sa impeachment. Tapos, dito sa Blue Ribbon Committee, ayaw na nila yung patunguhan ng investigation. Kaya, mabuti na rin at nangyayari ito ngayon na, kumbaga, more and more every day as we go on, padami ng padami yung mga taong lumalaban, no? At nagigising at hindi na natatakot. Lalo na yung sinabi ni Senator Chis at saka si Senator Marcoleta. Bakit? Natatakot ba kayo kay Martin Romualdez? Hindi dapat. Kasi kailangan, kaya nga maganda yung nakikita natin ganito kasi nakakapag-boost ng ating strength at tumatapang din tayo dahil sa kanila.